At umpisaan po natin ang ating balita dito sa tatlong major developments o mga balita na may kaugnayan sa crypto na pwede pong mag-reshape sa buong industriya. Kaya simulan po natin sa pinakaunang balita kung saan ay tungkol po ito sa Anchorage Digital na isang crypto bank na naghahanap ng 200 hanggang 400 million dollars na fresh capital at posible pong mag-IPO next year. Kaya yan, bakit nga ba malaking usapin ang 400 million dollars raise ng Anchorage Digital dito? Ayan, ang Anchorage Digital ay hindi po ordinaryong crypto company dahil ang affiliate po nila ay ang unang federally chartered crypto bank sa US noong 2021. Kaya kapag nag-uusap tayo ng $200 hanggang $400 million capital raise, hindi lang ito funding. Ito ay signal ng institutional confidence. Ayon po sa report, plano po nila na mag-IPO next year. At kung mangyari man ito, magiging malaking landmark ito sa institutional crypto landscape. Bukod dito ay pinatibay po ng Genius Act noong July ang posisyon nila sa stablecoin issuance. Kaya natural lang na magdoble sila ng stablecoin team para sa projected boom sa digital dollars. Sa madaling salita, ang Anchorage ay parang naghahanda sa susunod na wave ng regulated crypto growth. Ngayon, ano naman ang role ng stablecoin issuance sa future ng crypto? Ang stablecoin issuance ay hindi po basta-basta project. Ito ang infrastructure ng modern crypto economy. Kung may mga regulated stablecoin supply, mas madali ang on-ramp para sa institutions at mas mabilis ang liquidity flow. Kaya ang plano po ng Anchorage na palakihin ang stablecoin team ay strategic. Lalo na dahil may partnership sila sa Tether, issuer ng USDT, at nag-announce sila ng planong mag-launch ng USAT token sa US. Ito ay malaking signal ng stablecoin world ay nagiging mas mainstream at ang mga malalaking players ay naglalaban para sa regulated space. At kapag may bagong stablecoin rails, mas maraming funds ang pwedeng pumasok sa crypto market ng mas mabilis. Ano naman ang kahulugan ng Bitcoin sale ng Riot Platforms? Ngayon, pag-usapan naman po natin ang Riot Platforms, isang major Bitcoin miner na biglang nag-shift ng strategy. Nagbenta po sila ng 1,080 Bitcoin para punduhan ang kanilang $96 million land acquisition sa Rockdale, Texas. Kaya ang market reaction, tumalon po ang kanilang shares ng higit 11% sa Nasdaq. Ito ay dahil sa price action ni Bitcoin. Ito ay hindi po dahil sa price action ni Bitcoin, kundi dahil po sa transformation story ng kumpanya. Nag-sign po kasi sila ng 10-year data center lease agreement sa AMD at plano po nilang gamitin ang infrastructure para sa AI at saka high performance computing. Kaya ang ibig sabihin nito, ang mining asset ay nagiging mas malaki at mas stable na business model. At ang market ay bumoto sa kanilang long-term vision. Ngayon, bakit po mahalaga ang Texas deal at saka AI infrastructure para sa Riot? Ang Texas deal ay hindi simpleng land purchase lamang. Ito po ay strategic pivot patungo sa data center development. Sa unang 10-year term, pwede pong mag-generate ito ng $311 million revenue at may potential na umabot ng $1 billion kung may extensions. At ang pinakamalaga, nagpapakita po ito na ang crypto companies ay nagsisimulang mag-shift mula sa pure mining papunta sa broader technology infrastructure. Ito po ay bullish sign para sa crypto industry dahil nagpapahiwatig ito ng mas matatag na revenue models at hindi lamang po reliance sa BTC price.
Kaya ang market surge ng Riot shares ay parang early indicator ng bagong crypto era. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng KBC Bank launching BTC at saka ETH trading? Sa Europe, ang KBC Bank sa Belgium ay magla-launch ng Bitcoin at saka Ether trading para sa kanilang mga retail customers sa February 16. Ang ibig sabihin nito, ang crypto ay papasok na sa mainstream banking channel at hindi na lamang po niche market. Magagawa ito sa pamamagitan ng kanilang Bolero investment platform at saka proprietary custodial solution. Importante dito na compliant ito sa EU's MiCA regulation. Kaya meron pong full regulatory oversight. Ang KBC ang unang Belgian bank na nagmimit ng MiCA requirements at ang kanilang approach ay secure at saka fully regulated environment. Kung ang isang major bank ay naglalabas ng crypto trading, ibig sabihin ay legit na ang crypto sa mata ng mga regulators at saka mainstream investors. Ngayon ay ano naman ang market impact ng mga balita rito sa presyo ng mga crypto. Yan, kung pagsasamahin po natin ang tatlong mga developments or mga balitang na pag-usapan natin dito, ay may malaking market impact po ito. Una, ang potential IPO ng Anchorage dito ay nagpapakita ng institutional capital inflow. Pangalawa, ang Riot Pivot naman sa AI infrastructure ay nagpapakita na ang crypto companies ay nag-evolve at ang market ay nagre-reward para sa mga long-term business models. Ang pangatlo naman ay ang KBC Bank entry sa retail crypto trading ay nagpapalawak po ng market participation sa Europe. At yan, kapag mas maraming regulated entry points ang available, mas lumalaki po ang demand base. Kaya sa crypto, ang demand at saka liquidity structure ang siyang nagdidikta ng long-term price trends. Kaya hindi po ito simpleng mga news. Ito ay market architecture shift. Ang masasabi ko po tungkol dito ay ang mga balitang ito ay nagpapakita ng crypto ay patuloy na nagiging mas institutional at saka mas regulated. At sa ganitong environment, mas mahalaga po ang fundamentals kaysa pure speculation. Kaya para sa atin, kailangan po natin na bantayan ang presyo ni Bitcoin, ang reaction nito sa mga bagong institutional flows at ang sector rotation mula mining patungo sa infrastructure. Para naman po sa mga holders, ang entry ng major banks sa retail crypto trading ay maaari pong magdala ng bagong wave ng demand sa long term. Kaya ang susunod na malaking catalyst ay ang actual IPO ng Anchorage, ang development ng Riot Data Center at ang rollout ng KBC Crypto Trading. Kung tama po ang timing ng market, ang mga ito ay pwede pong magdala ng mas malaking bull run sa taong 2026. Sa balita naman na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit muling napunta kay Madam Katie Wood ang usapan tungkol kay Bitcoin. Kaya ayan mga crypto, muli pong umingay ang pangalan ni Katie Wood dito. Siya po ang, para po sa mga hindi nakakakilala sa kanya, ay siya po ang CEO ng ARK Invest. Yan, matapos po niyang maglabas ng isang simple pero mabigat na pananaw tungkol kay Bitcoin, ay ayan, nagkaroon na naman, nagdulot ng ingay ang kanyang pangalan. Sa gitna ng pressure sa presyo ni Bitcoin, mababang trading volume at saka market hesitation, may isa pong desisyon daw ang United States na kayang baguhin ang laro. Hindi ito bagong teknolohiya, hindi bagong ETF, kundi isang strategic na galaw. Para kay Katie, ang scarcity ni Bitcoin ay parang natutulog lamang. At ang US ay may kakayang gisingin ito. Kapag pinakinggan mo po ito ng mabuti, hindi po ito hype. Isa itong macro signal na kailangang unawain nating lahat bilang mga traders, investors at saka long-term holders. At ayan, ano nga ba ang sinasabi ni Katie Wood tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Bitcoin ngayon? Ayon po sa kanya ay ramdam ni Bitcoin ang bigat ng market.
May pressure sa presyo, may kakulangan sa volume at parang may hinihintay ang mga tao. Pero hindi raw ito weakness o kahinaan. Isa raw itong transition phase. Dito po niya ipinasok ang ideya ng scarcity dynamics. Para sa kanya, hindi nawawala ang value ni Bitcoin. Natatabunan lamang ito. At isa sa mga dahilan nito ay ang pag-usbong ng mga stable coins. Sa halip na si Bitcoin ang gamitin bilang financial lifeboat, stable coins ang umako sa papel na iyon. Pero hindi ibig sabihin noon ay talo na itong si Bitcoin. Paano raw inaagaw ng mga stable coins ang dating papel ni Bitcoin? Ayan, diretsahan ang sinabi ni Katie Wood. Ayon sa kanya, ang mga stable coins ay usurping or inaagaw ang role na inaasahan noon para kay Bitcoin. Noong taong 2015 na white paper ng ARK Invest, inaasahan nilang si Bitcoin ang magiging insurance policy ng mga tao sa emerging markets. Protection laban sa inflation, capital controls at saka asset confiscation. Pero ang nangyari, stable coins po ang mas madaling gamitin. Mas stable, mas predictable, kaya sila ang pinili ng masa. Pero mahalagang linawin ito. Para kay Katie, lahat ay equal sana iyon. May isa pang factor na pumasok. Ngayon, ano ang papel na ginagampanan ng gold price sa narrative ni Bitcoin? Ito ang critical na punto. Habang umaangat ang stablecoins, may isa pang asset na biglang umarangkada. At yan po ay walang iba kundi ang gold. Ayon po kay Katie Wood dito, mabilis at malaki ang inakyat ng gold price nitong nakarang taon. At dito po muling naalala ng market kung ano talaga si Bitcoin. Hindi lang siya payment tool. Siya ang digital gold, store of value, scarcity-driven asset. Kaya para kay Katie, mas lalo pang naging mahalaga ang role na ito ni Bitcoin. At ang pag-angat ng gold, mas lalo pa raw itong nagpapatingkad sa value proposition ni BTC. Kaya hindi po nito pinapahina si Bitcoin. Mas pinalakas pa nga. Ano naman ang sinasabing ideal solution ni Katie Wood para kay Bitcoin? Yan, pumasok po tayo. Ngayon ay pumasok po tayo sa pinaka-main event dito. Para kay Katie Wood, may isang simpleng hakbang ang US na kayang magpaandar muli ng scarcity engine ni Bitcoin. Hindi lang pag-hold ng confiscated na BTC. Hindi lang strategic reserve sa papel, kundi aktual na pagbili ng Bitcoin sa open market. Kapag ginawa raw ito ng US, hindi lang ito symbolic. Isa itong signal, isang demand shock, isang institutional validation na hindi kayang pantayan ng kahit anong narrative. Kaya para kay Katie, ito ang klase ng aksyon na kayang magpaalala sa market kung bakit limitado at mahalaga si Bitcoin. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang near 20 million Bitcoin outstanding na binanggit niya? May isang linya si Katie Wood na hindi dapat baliwalain. Ayon sa kanya, malapit na tayo sa 20 million Bitcoin outstanding. Isa na lang ang natitira. 1 milyong BTC. At pagkatapos noon ay wala na. Para sa isang economist mindset, dito po nagsisimula ang tunay na scarcity. Kapag ang isang malakas na buyer tulad po ng US ay pumasok sa ganitong yugto, nagbabago ang supply-demand equation. Hindi ito retail hype. Hindi ito short-term pump. Isa itong structural shift. Para kay Katie, dito raw muling magre-reassert ang scarcity value ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman ang magiging epekto nito sa market psychology ni Bitcoin? Kung mangyayari po ang sinasabi ni Katie Wood, hindi presyo agad ang unang gagalaw. Una, magbabago po ang isip ng market. Mag-iiba ang risk perception. Mag-iiba ang time horizon ng mga investors. Si Bitcoin hindi na lang po siya speculative asset. Isa na po siyang strategic reserve asset. Para sa atin bilang mga holders, mahalagang maintindihan natin ito. Kapag ang isang bansa tulad po ng US ay naging active buyer, ang scarcity narrative ay hindi na po theory. Ito ay magiging live reality. At sa ganitong sitwasyon, ang tanong ay hindi na kung tataas si Bitcoin, kundi kung sino ang huli.
At ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay malinaw po ang mensahe ni Katie Wood rito. Hindi pa tapos ang kwento ni Bitcoin. Hindi pa nga raw nagsisimula ang tunay na party. Ang presyo ay maaring tahimik ngayon. Ang volume ay maaring mababa. Pero ang fundamentals, lalo na ang scarcity, ay papalapit na sa critical point. Kung kikilos po ang US gaya ng kanyang iminungkahi, hindi ito magiging instant moon. Pero ito ang klase ng galaw na nagsiset ng dekada. Yan, na dekada na panahon. At sa crypto, ang mga nakakaintindi bago mangyari, sila ang kadalasang nauuna. Sa balitang ito ay aalamin naman po natin kung bakit mahalagang linawin kung nagbenta ba ang DOJ ng Bitcoin. Ayan mga ka-crypto, meron pong isang balitang tahimik lang sa surface or ibabaw pero sobrang lalim naman ng epekto sa buong market. Kumalat po kasi ang chismis na nagbenta raw ang US government ng Bitcoin na nakuha po nila mula sa Samurai Wallet na kaso. Para sa marami ito po ay bearish signal. Pero ayon po mismo sa White House Crypto Advisor, malinaw ang sagot. Hindi po nagbenta ang DOJ. Si Patrick Witt, siya po ang Executive Director ng President's Council of Advisors for Digital Assets, ang siyang nagkumpirma nito. Sinabi niya na ang Bitcoin na na-forfeit ay hindi at hindi raw ibibenta. At ang dahilan, isang malinaw na utos mula mismo kay President Donald Trump. Ano nga ba ang Executive Order 14233 at bakit ito critical sa kay Bitcoin? Yan, balikan po natin ang foundation. Noong March ay pinirmahan po ni President Donald Trump ang Executive Order 14233. Ang utos ay simple pero makapangyarihan. Ano ang Bitcoin na makuha ng gobyerno mula sa criminal o civil forfeiture ay hindi po pwedeng ibenta. Hindi pwedeng i-liquidate, hindi pwedeng i-dump sa market. Sa halip ay kailangan itong itago bilang bahagi ng Strategic Bitcoin Reserve or SBR. Ibig sabihin nito ay tinatrato po ng US government si Bitcoin bilang asset na ibibenta. Yan, tinatrato po ng US government si Bitcoin hindi bilang asset na ibibenta, kundi bilang strategic reserve. Parang digital gold. Sa macro view, ito ay bullish signal na hindi po madaling baliin. Saan naman po nagsimula ang chismis tungkol sa pagbebenta ng Bitcoin? Nagsimula po ang ingay noong November. May mga blockchain analyst na nakakita ng 57.5 Bitcoin na lumipat mula sa US government-controlled address papunta sa Coinbase Prime Deposit address. Para sa market, kapag may ganyang galaw, automatic ang iniisip ng liquidation. Automatic na ang iniisip po ay liquidation. Panic agad, fear agad. May mga nagsabi na nilabag daw ng US Marshals Service ang executive order. Pero ayon po kay Patrick Witt, malinaw ang confirmation mula sa Department of Justice. Walang naibentang Bitcoin at wala ring planong magbenta. Ano naman ang ibig sabihin ng Bitcoin will remain in the strategic Bitcoin Reserve? Yan, ito po ang pinaka-importante. Ang Bitcoin mula po sa Samurai case ay mananatili sa strategic Bitcoin Reserve. Ibig sabihin nito ay permanenteng tinanggal ang supply na iyon sa open market. Hindi ito magiging sell pressure. Hindi ito magiging exit liquidity. Para sa atin bilang mga holders, investors at traders, mahalagang signal ito. Kapag ang gobyerno mismo ay nag-hold ng Bitcoin, nagbabago po ang power dynamics. Hindi na lang tayo ang naniniwala sa long term, pati ang estado. Ngayon, gaano na po karami ang Bitcoin na hawak ng US government ngayon? Ayon po sa Bitcoin Treasuries data, ang US government ay may hawak na 328,372 Bitcoin. Sa current market prices, ito ay higit $31.3 billion. Hindi ito maliit na numero. Isa itong whale level position.
Kasama rito ang 127,271 Bitcoin na na-forfeit noong October mula sa isang Cambodia-based company na sangkot sa pig butchering crypto investment scam. Unti-unti, nagiging isa ang US government sa pinakamalalaking Bitcoin holders sa mundo at hindi po ito aksidente. Ano naman po ang plano ng Trump administration sa Bitcoin Reserve? Sa isa pong interview sa Crypto in America, sinabi ni Patrick Witt na ang strategic Bitcoin Reserve ay nasa priority list pa rin ng Trump administration. Hindi ito abandoned idea. Ang delay lang ay legal at saka procedural. Kailangan munang magkasundo ang Treasury at saka Commerce Developments. Pero malinaw po ang direksyon. Kapag naayos ang legal framework, tuloy-tuloy ang build-up ng SBR. At dito po pumapasok ang mas malaking larawan. Yan ay ang state-level conviction kay Bitcoin bilang strategic asset. Ngayon ay ano naman ang papel ng Bitcoin Reserve Bill ni Senator Cynthia Lummis. May mas agresibo pong plano. Ang Bitcoin Reserve Bill na inisponsor ni Cynthia Lummis ay naglalayong mag-ipon ng 1 million Bitcoin sa loob lamang ng 5 taon. Hindi overnight, hindi reckless, strategic accumulation. Ang mas malaga pa rito, malinaw ang sinabi ng US government na budget neutral ang strategy. Walang gastos para sa mga taxpayers. Ibig sabihin, for features at saka ibang legal methods ang gagamitin. Kaya para sa market, ito ay tahimik pero napakalakas na bullish framework. Ngayon ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa hindi pagbenta ng Bitcoin. Ito po ay tungkol sa tiwala, rule of law at saka long-term vision. Kapag ang gobyerno mismo ay sumusunod sa sarili nitong executive order, nagiging mas predictable ang market. Mas nababawasan po ang panic. Mas lumalakas ang foundation ng Bitcoin narrative. Para sa atin, malinaw po ang mensahe. Si Bitcoin ay hindi na basta speculative asset. Isa na po siyang strategic reserve. At kapag ang supply ay hinahawakan ng estado, ang susunod na galaw ng presyo ay mas nagiging delikado sa upside. At pag-usapan naman po natin ang balitang ito tungkol kay Pi Network kung saan ay bakit tila naipit ang presyo ni Pi Network ngayong taong 2026. Sa mundo ng crypto, may mga coin na parang may sariling buhay at may mga coin na parang ayaw nang gumalaw. Sa ngayon, kabilang po si Pi Network sa ikalawang kategorya. Sa presyong humigit kumulang 0.2050, ilang linggo na siyang paikot-ikot. Walang malinaw na direksyon at mas masakit pa rito ay higit 90% ang kanyang ibinagsak mula sa pinakamataas na kanyang level ngayong taong 2026. Habang ang ibang altcoins ay sumusubok bumawi, si Pi naman ay parang napag-iwanan na. Kaya yan bilang isang crypto enthusiast, kapag ang isang asset ay hindi sumasabay sa broader market, malinaw na may problema sa loob. Hindi ito simpleng consolidation, ito ay senyales ng structural weakness. At ayan, paano nga ba nakaapekto ang huminang demand sa galaw ni Picoin? Isa po sa pinakamalaking dahilan ng paghina ni Pi ay ang kanyang manipis na demand. Ayon po sa data, ang daily trading volume ni Picoin ay madalas mas mababa sa $10 million. Para sa isang crypto na kabilang po sa top 50, napakaliit nito. Ang ibig sabihin nito ay kakaunti ang aktibong bumibili at saka nagbebenta. Kahit ang Valor Pi Fund na nakalista sa Sweden, halos walang traction. Simula nang i-launch ito noong August, wala pa itong $3,000 assets under management. Para sa institutional players, malinaw po ang mensahe. Walang interest. At kung walang demand, kahit gaano po kaganda ang pangarap ng isang project, hirap itong umangat sa presyo. Ngayon, bakit po ba problema ang patuloy na pagdami ng supply ng Pi Network? Habang humina po ang demand, kabaliktaran naman ang nangyayari sa supply. Araw-araw, milyong-milyong Pi tokens ang ina-unlock. Ayon po sa PiScan, inaasahang 1.2 billion tokens ang papasok sa circulation ngayong taon. Isipin mo yan,
Dagdag supply araw-araw pero walang bagong buyers. Ito ang tinatawag na supply-demand imbalance. Kahit gustuhin ni Pi na tumaas, hinahatak po siya pababa ng sarili po niyang supply mechanics. Kaya para po sa mga traders at holders natin, ito ay red flag. Dahil hanggat tuloy-tuloy po ang unlocks, palagi pong may pressure na magbenta. Ngayon ay nahuhuli ba si Pi Network sa technology kumpara sa ibang mga blockchains? Isa pang mabigat na issue ay ang kakulangan ni Pi sa developer at saka user activity. Kung ikukumpara po kay Ethereum at saka kay Solana, malinaw na mas limitado ang ecosystem ni Pi. Kaunti po ang kanyang dApps, kaunti ang kanyang use cases at kulang ang excitement. May paparating mang DEX at saka AMM tools, hindi pa rin malinaw kung yayakapin ito ng community. Sa crypto, hindi po sapat ang ideya. Kailangan po talaga ng adoption. Kapag walang builders, walang users at walang innovation, ang presyo ay sumusunod pababa. Ito ang sitwasyon na kinakaharap po ngayon ni Pi. Paano naman po nakakaapekto ang centralization sa tiwala ng mga investors? Isa po sa pinaka-sensitive na issue kay Pi Network ay ang kanyang centralization. Lahat ng major decisions ay kontrolado po ng team. Walang voting, walang community governance, hindi po tulad ng Uniswap, Ethereum o Solana kung saan pwedeng mag-propose at bumoto ang community. Dagdag pa rito, ang Pi Foundation ay may hawak na bilyong-bilyong tokens. Para sa mga investors, ito ay malaking panganib. Dahil anumang oras pwede pong magkaroon ng supply shock. Sa crypto, ang tiwala ay kasing halaga ng technology. At dito, hirap kumbinsihin ni Pi ang market. Ngayon, bakit po ba tinatawag na ghost chain itong si Pi Network? Mas lalo pang lumala ang perception kay Pi nang tawagin itong ghost chain. Maraming pioneers ang nag-migrate ng tokens, pero kalaunan ay nagbenta at umalis. Ano ang ebidensya? Mula 23 whale accounts noong December, bumaba na lamang ito sa 20 whales ngayon. Kapag ang malalaking holders ay umaalis, malinaw po ang sinasabi ng smart money. Hindi po sila kumbinsido sa long-term value. Para sa mga retail holders, masakit itong katotohanan. Dahil kapag ang mga whales ay wala, ang presyo ay nagiging marupok. Ngayon ay may sapat bang balita para buhayin ang interest kay Pi? Sa buong buwan na ito ay halos tahimik ang Pi Network team. Ang tanging announcement po nila ay tungkol sa payment tools for developers. Oo, mahalaga ito sa ecosystem. Pero sa totoo lang, ang ganitong balita ay bihirang magpaangat ng presyo. Ang market po ngayon ay naghahanap ng malalaking catalyst, partnership, adoption, revenue, at kung walang ganitong balita, nananatiling malamig ang interest. At sa crypto, ang kawalan po ng narrative ay kadalasang nauuwi sa patuloy na paghina ng presyo. At dito naman po tayo sa technical side, kung saan ay mas lalo pong nagiging malinaw ang problema. Dito po sa daily chart, si Picoin ay bumuo ng isang rising wedge pattern. Sa technical analysis, ito po ay bearish reversal signal. Nangyari ito matapos ang matinding pagbagsak mula po sa presyong 0.2833 ng November high. Ibig sabihin bahagi ito ng bearish pennant. Kung masira po ang structure, ang susunod na babantayan ay ang kanyang all-time low na nasa 0.1545. Kaya para sa akin, hanggat wala pong nagbabago or wala pong pagbabago sa demand, governance at saka adoption, talagang mahihirapan itong si Pi na bumangon ngayong taong 2026. Sa balita naman na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit biglang uminit ang usapin sa pagitan ng White House at saka crypto industry. Yan mga kakrito, may isang balita ngayon na hindi po natin pwedeng baliwalain dahil ang White House mismo ang siyang nagbabanta na umatras ang buong suporta nila sa crypto market bill. Hindi po ito chismis, hindi ito speculation, kundi isang malinaw na political warning. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang biglaang pag-atras ng Coinbase sa suporta nito sa Clarity Act. Sa mata ng gobyerno, ito ay parang hinila ang alpombra
habang naglalakad ang buong industriya. Kapag ang White House ay nagpakita ng galit, hindi lang iyon emosyon. Sinyalis ito ng malaking epekto sa direksyon ng crypto regulation sa Amerika. At kapag Amerika ang gumalaw, ramdam ito ng buong market. Ano nga ba ang dahilan kung bakit furious o galit ang White House kay Coinbase? Ayon po sa crypto journalist na si Eleanor Territ, galit na galit umano ang White House dahil sa unilateral na galaw ng Coinbase. Para sa kanila, walang consultation, walang mahabang usapan, bigla na lamang umatras sa political backing. Tinawag pa nga nila itong isang rug pull, hindi lang sa gobyerno, kundi sa buong crypto space. Isipin mo ito, gobyerno mismo ang gumamit ng salitang karaniwan nating naririnig sa crypto scams. Para sa White House, ang Clarity Act ay hindi lamang simpleng bill, kundi pundasyon ng future digital economy. Kaya ang pag-atras po ng Coinbase ay parang pagputol ng suporta sa gitna ng laban. Ano naman ang eksaktong sinabi at ginawa ni Brian Armstrong? Noong late Wednesday night, mismong si Brian Armstrong ang nagsalita. Inilahad po niya ang mga alalahanin niya tungkol sa draft ng crypto market bill. Hindi raw malinaw ang ilang bahagi. May issues sa integration at may potential risk para sa mga existing platforms. Dahil dito, inahayag po niya na hindi nasusuportahan ng Coinbase ang pag-usad ng bill. Ang timing ang lalong nagpainit ng ulo ng White House. Dahil ito ay ilang oras lamang bago ang nakatakdang Senate markup session. Para sa gobyerno, hindi ito constructive criticism, kundi strategic withdrawal sa pinaka-critical na oras. Ngayon ay bill nga ba ang problema o kompetisyon ang tunay na kinakatakutan? Dito na po nagiging interesting ang analysis. Ayon po sa ilang eksperto, hindi raw ang mismong bill ang tunay na problema ng Coinbase. Ang mas malalim na issue ay ang integration at saka kompetisyon. Kapag naipasa ang crypto market bill, mas maraming kumpanya ang magkakaroon ng malinaw na daan para pumasok sa market. Mas maraming players, mas maraming exchanges, mas maraming competition. At sa ganitong scenario, maaring mawala ang dominance ni Coinbase sa hinarap. Kaya sa mata po ng ilan, strategic defense ito, hindi po ideological disagreement. Paano naman po ipinagtanggol ng White House ang Clarity Act? Ang mariin po ang pahayag ng White House. Ayon sa kanila, ang bill ay hindi laban sa kahit anong exchange. Ito po ay anti-Coinbase, hindi ito anti-industry. Ito ay pro-economy, pro-innovation, pro-consumer protection. At dito po nila sinabi ang mabigat na linya. This is President Trump's bill at the end of the day. Yan. Not Brian Armstrong's. Yan, ulitin natin. This is President Trump's bill at the end of the day, not Brian Armstrong's. Ibig sabihin, hindi isang kumpanya ang may hawak ng direksyon ng batas. Gobyerno ang magtatakda kung paano po uusad ang digital economy. Saan na ngayon napunta ang usapin ng crypto market bill? Sa kabila po ng tensyon, hindi pa tapos ang laban. May ilang senador ang nagpahayag na committed pa rin sila sa pagpasa ng batas. Isa na po rito si Senator Mark Warner ng Virginia. Ayon sa kanya, may paraan pa para umusad ang usapan. Ang layunin po ng bill ay magtakda ng malinaw na rules para sa digital commodities at saka capital raising ng crypto firms. Ngunit sa ngayon wala pong malinaw na petsa kung kailan muling magkakaroon ng markup. May nagsasabing posibleng umabot pa ito hanggang sa buwan ng February or next month. Ano naman po ang pananaw ni Senator Loomis at saka Mike Novogratz? Si Senator Cynthia Loomis ay mas maingat ang kanyang tono. Ayon sa kanya, kailangan ng panahon ang lahat para iproseso ang nangyari. Hindi raw agad babalik sa negotiation table. Kailangan munang magsettle ang emosyon. Sa kabilang banda ay bullish naman si Mike
Novogratz ng Galaxy Digital. Para sa kanya, maipapasa po ang Clarity Act sa loob ng 2 linggo. Masaya raw po siya sa feedback ng mga senador na kanyang nakausap. Ibig sabihin may pag-asa pa ang batas. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay malinaw po ang isang bagay. Kapag nag-away ang gobyerno at ang pinakamalaking crypto exchange sa US, may ripple effect ito sa buong market. Regulatory uncertainty equals volatility. Pero ang clarity kapag dumating ay pwede pong maging gasolina ng next bull cycle. Para sa atin, bilang mga investors at saka holders, mahalagang bantayan natin hindi lang ang presyo kundi ang galaw ng politika. Dahil sa crypto, ang batas ay kasing lakas ng chart. At sa laban na ito, hindi pa tapos ang kwento. Sa balita naman na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit critical ang paparating na desisyon ng Supreme Court tungkol sa Trump tariffs. Yan mga ka-crypto, isang mabigat na desisyon ang paparating na maari pong yumanig hindi lang sa US economy kundi pati sa global trade. Sa January 20 ay itinakda po ng US Supreme Court ang araw kung kailan posibleng ilabas ang ruling tungkol sa kapangyarihan ni President Donald Trump sa pagpapataw ng malawakang tariffs. Yan, tariff or taripa. Ang kasong ito ay hindi lang usapin ng import duties, kundi usapin ng executive power. Kapag pinaboran po si Trump, lalakas ang kamay ng presidente sa paggamit ng emergency authority. Kapag natalo naman, posibleng mag-refund ang gobyerno ng higit $130 billion. Kaya ang market, tahimik man sa labas, ay nakaabang sa loob. Ano nga ba ang posibleng mangyari sa mga tariffs pagkatapos ng Supreme Court hearing? Ayan, kinumpirma po ng Supreme Court na maglalabas sila ng opinyon sa session sa Tuesday. Ayan, alas 10 po ng umaga yan, EST time. Pero hindi po nila sinabi kung aling kaso ang kasama. Ibig sabihin, live and suspense. Ang tariff po na ipinataw ni Donald Trump umaabot hanggang 50% sa ilang imported goods. Saklaw nito ang imports mula Canada, Mexico at China. Gamit po ang national security at saka fentanyl trafficking bilang batayan. Para sa market, ang tanong po ay simple pero mabigat. Mananatili ba ang tariffs o babagsak ang buong structure? Kapag tinanggal, immediate po ang epekto sa supply chains, presyo at saka trade flows. Ngayon, bakit po ba kinu-question ang emergency powers ni Donald Trump? Ang sentro po ng kaso ay ang paggamit ni Trump ng 1977 National Emergency Act. Ayon sa mga kumwestiyon, ang batas na ito ay hindi raw ginawa para sa malawakang economic trade policy. Sa oral arguments, ilang justices ang nagpahayag ng alinlangan. Tanong nila, tama bang gamitin ang emergency powers para baguhin ang global trade landscape? Kung papayagan ito, parang binibigyan ng blank check ang executive branch. At dito po nagiging delikado. Dahil ang decision ay hindi lang para kay Trump, kundi blueprint para sa mga susunod na presidente. Paano naman po maapektuhan ang US at saka global trade kapag lumabas ang ruling? Kung pabor kay Donald Trump ang ruling, posibleng mas tumigas ang trade stance ng US. Maaring lumawak pa ang tariff at ma-redefine ang trade agreements. Pero kung laban sa kanya, isang malaking dagok ito sa kanyang trade agenda. Ang mga analyst ang nagsasabi na ito ang pinakamabigat na legal loss niya mula nang bumalik po siya sa pwesto. At hindi lang ito political, financial ito. Ang mga importers ay umaasa po silang mari-refund ang higit $130 billion. Kaya isipin po natin ang liquidity shock kapag sabay-sabay itong bumalik sa sistema. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang timing ng Supreme Court decision? Ang timing ay hindi po aksidente. Ang Supreme Court ay magpupulong or magmi-meeting po ng huling beses. Yan, bago po ang kanilang mahabang winter recess po pala.
Ayan, bago ang kanilang mahabang winter recess or parang bakasyon na rin. Kaya kung lalabas po ang ruling sa January 20, iyon na ang huling window bago ang katahimikan. Kung madelay po ang decision hanggang late February, mas tatagal ang uncertainty. At alam natin sa market, ang uncertainty ay equals volatility po yan. Habang tumatagal ang paghihintay, mas nagiging agresibo ang hedging strategies ng mga investors. Tahimik po sa headlines pero maingay sa positioning. Ano naman po ang magiging epekto nito sa mga negosyo at saka consumers? Kapag nanatili po ang tariffs, patuloy po ang pressure sa manufacturers at saka retailers. Mataas ang import cost, kaya tataas ang presyo ng produkto. Ang mga consumers, diretso ang tama sa cost of living. At ito ang dahilan kung bakit maraming US allies ang tutol sa tariff. Para sa kanila, nasira po ang trade relationships at naging mas mahal ang araw-araw na buhay. Kapag natanggal naman ang tariff, posibleng bumaba ang presyo. Pero sasakit po ang ulo ng gobyerno sa refunds. Ngayon ay bakit naman po nakatutok din ang mga foreign governments sa kasong ito? Hindi lamang po US ang apektado rito. Ang foreign governments, lalo na ang allies ng Amerika, ay matagal nang nagrireklamo sa epekto ng Trump tariff. Para sa kanila, naging weapon ang trade policy. Kapag pinaboran ng Supreme Court si Trump, lalakas po ang loob ng US na gumamit ulit ng tariff bilang leverage at maaaring gayahin ito ng ibang bansa. Ibig sabihin, mas magiging fragmented po ang global trade system. Mas maraming barriers, mas kaunting cooperation. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang kasong ito ay hindi lamang po tungkol kay Donald Trump. Ito ay tungkol sa hangganan ng kapangyarihan. Kapag pinayagan ang ganitong lawak ng emergency authority, nagbabago po ang balanse ng sistema. Ang market ay tila kalmado ngayon, pero huwag kang magkamali. Naka-price in na ang volatility. Ano man ang maging desisyon, may mananalo at may masasaktan. Pero siguradong may malaking galaw. At tulad po ng lagi kong sinasabi, kapag tahimik ang market bago ang decision day, dito ka dapat mas alerto. Sa balitang ito ay pag-uusapan naman po natin kung bakit biglang uminit ang laban sa susunod na Federal Reserve Chair. Yan mga ka-crypto, sa mundo po ng markets, hindi lang presyo ng coins ang gumagalaw, pati kapangyarihan sa likod ng pera. Sa mga nakaraang oras, isang pangalan po ang biglang umangat sa usapan. At ang pangalang yan ay Kevin Warsh. Yan, Kevin Warsh. Dating Federal Reserve Governor. Tahimik pero biglang naging sentro ng atensyon. Dahil matapos pong magsalita si Donald Trump, malinaw ang mensahe. Hindi po si Kevin Hassett ang papalit kay Jerome Powell. At kapag nagsalita ang isang presidente tungkol sa Fed leadership, gumagalaw po ang buong market. Hindi lang ito political chismis. Ito ay direktang may epekto sa interest rates, liquidity at sa galaw ng crypto tulad ni na Bitcoin at saka XRP. At ayan, ano nga ba ang ipinapakita ng Poly Market kay Kevin Warsh? Ayan po sa Poly Market data, ang tsansa ni Kevin Warsh bilang susunod na Fed Chairman ay umakyat po sa 56%. Ibig sabihin nito, higit kalahati ng market bettors ay naniniwalang siya ang leading candidate. Para sa macro traders, ang ganitong odds ay hindi po biro. Ang Poly Market ay hindi po survey ng opinion, kundi kolektibong taya ng mga taong may pera sa linya. At kapag ang odds ay biglang tumalon, may bagong impormasyon ang market na pinoproseso. Sa puntong ito, malinaw na si Warsh ang bagong paborito at ang dating frontrunner ay unti-unting tinatanggal sa eksena. Ano nga ba ang sinasabi ni Donald Trump at bakit ito mahalaga? Sa isang Rural Health Roundtable event, ay diretsaan pong sinabi ni Donald Trump na gusto niyang manatili si Kevin Hassett bilang National Economic Council Director. Ayan. Sabi niya, I actually want to keep you where you are. Yan, ayon po mismo yan kay Trump. Simple ang linya, pero mabigat ang epekto.
Dahil sa mundo ng politika at saka markets, ang hindi po sinabi ay minsan mas malaga kaysa sa sinabi. Idinagdag pa ni Trump na mahusay pong magsalita si Hassett at gusto niya itong manatili sa White House. Sa isang iglap, parang sinara ang pinto para kay Hassett sa Federal Reserve. Paano naman po bumagsak ang tsansa ni Kevin Hassett sa karera? Bago ang pahayag ni Trump, si Kevin Hassett ang malinaw na leader. Noong nagsimula po ang December, noong nakaraang taon, ang kanyang odds ay lumampas pa sa 80%. Halos sigurado na ang market. Pero habang papalapit ang taon, nagsimulang mag-tighten o humigpit ang laban. Unti-unting bumaba ang tsansa po niya sa ibaba ng 50%. At matapos po ang huling pahayag ni Trump, tuluyang bumagsak ang kanyang odds sa mas mababa sa 20%. Para sa mga traders, ito po ay classic power shift. Mabilis, tahimik pero ramdam sa buong market. Sino pa ang mga pangalan na gumagalaw sa Fed chair race? Yan, hindi lamang po si Warsh at saka Hassett ang nasa eksena. Ayon po sa mga crypto traders, may 16.2% chance na itong si Chris Waller. Kasalukuyang Fed governor naman po siya. Yan, meron po siyang 16.2% na maaring mapili. Samantalang si Hassett ay nasa 16% na lamang. May isa pang pangalan na pumasok at yan naman po ay si Rick Ryder. Siya naman ang CIO ng BlackRock at meron po siyang 7.2% chance. Umangat po ang pangalan ni Ryder matapos niyang suportahan ang ideya ng pagbaba ng interest rates sa 3%. Kapag ang BlackRock ay napapasok sa Fed discussion, alam mong seryoso po ang market. Ano naman ang pinagkaiba ni Kevin Warsh sa usapin ng interest rates? Ang interesting po kay Kevin Warsh ay ang kanyang katahimikan. Habang sina Hassett, Waller at Ryder ay hayagang sumusuporta sa lower rates, si Warsh naman ay hindi po masyadong nagsasalita. Para sa market, ang katahimikan ay uncertainty. Sinabi po ni Trump na si Warsh ay largely agrees sa kanya tungkol sa rate cuts. Yan, largely agrees po sa kanyang rate cuts, pero walang malinaw na detalye. Kaya ang tanong po ng mga traders, dovish ba talaga itong si Warsh o mas hawkish siya kaysa sa inaakala? At kapag hindi po sigurado ang Fed stance, nagiging defensive ang risk assets. Paano naman po nag-react ang crypto at ang financial markets? Hindi naghintay ang market. Matapos po ang pahayag ni Trump, bumagsak si Bitcoin sa ibaba ng $95,000, halos 2% sa ilang araw. Hindi lang crypto ang tinamaan. Bumaba rin ang gold, silver at maging ang Nasdaq. Ibig sabihin, hindi po ito isolated na crypto move. Ito ay broad risk-off reaction. Pinoprosesa po ng market ang posibilidad ng mas mahigpit na Fed sa ilalim ni Warsh. At kapag mas mahigpit po ang Fed, mas humihina ang appetite para sa speculative assets. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pag-angat ni Kevin Warsh ay hindi lamang po personal victory. Isa itong signal shift sa direksyon ng monetary policy. Para sa atin bilang mga investors, traders at saka holders, malagang bantayan ang Fed chair race. Dahil ang taong uupo sa posisyon na ito ang siyang magdidikta ng liquidity, interest rates at saka risk appetite. Kung mas hawkish ang Fed, magiging mas maingat ang market. Pero kung mali ang basa at dovish pala si Warsh, maaaring sorpresa ang susunod na rally. Sa ngayon, ang market po ay nag-a-adjust at tayo ay dapat alerto. Sa balita naman na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit mahalaga ang unang prediction market na papasok sa XRPL. Yan mga ka-crypto, kung matagal mo nang sinusubaybayan sa XRP, alam mong isa ito sa pinaka-vocal at pinaka-predictive na community sa buong crypto space. Kaya ngayon, isang malaking balita ang lumalabas. Magkakaroon na ng unang prediction market ang XRP Ledger sa pamamagitan po ng Axiom Protocol. Hindi ito simpleng feature update. Ito ay bagong utility layer na nagbibigay po ng tunay na gamit kina XRP at RLUSD. Sa halip na puro debate sa social media, ngayon ay may paraan na
para tumaya ang market gamit ang totoong kapital. Kaya para po sa atin, ito ay indikasyon na gumagalaw po ang XRPL papunta sa mas mature na ecosystem. Ano nga ba ang Axiom Protocol at ano ang plano nitong i-launch? Ang Axiom Protocol ay magla-launch po ng prediction market na direktang tatakbo sa XRP Ledger. Ayon sa kanilang opisyal na announcement sa X, ang beta platform ay live na sa January 19. Ang mas malaga dito, wala silang balak maglabas ng bagong token. Gagamitin po mismo sina XRP at saka RLUSD. Ibig sabihin nito ay wala pong dilution, walang extra hype token at walang kalat sa ecosystem. Para sa XRPL community, ito ay malaking panalo dahil ang focus ay utility. Sabi po mismo ng Axiom, ito raw ang pinakamalinis na paraan para mailagay ng mga holder ang pera sa mga ideyang matagal na nilang pinagdidibatihan. Paano naman nito hinahamon ang Poly market at saka Kalshi? Ayan. Sa mas malawak na market context, ang prediction markets ay patok na ngayon sa crypto. Ang Poly market ay nasa Ethereum Layer 2. Ang Kalshi naman ay nag-launch ng tokenized platform sa Solana noong nakaraang taon. Ngayon papasok po si XRPL sa larong ito. At ano ang kaibahan? Native liquidity po ni XRP. Mabilis na settlement at mas disiplinadong community. Kapag nagtagumpay ito, hindi lang ito simpleng feature. Isa itong direktang hamon sa mga naunang platform. Para sa atin, mas marami pong kompetisyon ay mas maraming innovation at mas maraming dahilan para tumaas ang on-chain activity ni XRP. Ano naman ang naging reaksyon ng XRP community sa announcement na ito? Hindi po nagtagal ay umingay agad ang XRP community. Si Vet, isang XRP validator, ay nagpahayag ng kanyang suporta at pinuri po niya ang desisyon ng Axiom na wag maglabas ng token na wala namang silbi. Para sa kanya, mas maganda raw na direktang gamitin ang platform kaysa magdagdag ng sagabal. Samantala, si Crypto Airy naman ay nagsabi na ito raw ang posibleng pinakamalaking mangyayari sa XRPL ngayong taong 2026. Kapag ang mga veterano sa ecosystem ay excited, madalas ay may nakikita po silang mas malalim na potensyal. Para sa market sentiment, ito po ay malinaw na bullish signal. Paano naman po gagana ang prediction market ng Axiom sa technical na aspeto? Sa technical na side ay tatakbo po ang prediction market ng Axiom sa XRPL EVM sidechain. Ibig sabihin may smart contracts, mabilis na settlement, at saka native XRP liquidity. Ang Axlar at saka Squid router ang hahawak sa bridging at saka infrastructure complexity. Para sa mga traders, makakakuha po sila ng yield mula sa tunay na economic activity, hindi lamang po sa speculation. May reward at penalty mechanisms din para hikayatin ang honest governance. Sa madaling salita, hindi ito sugal lamang, kundi structured market na may accountability. Ito ang klase ng design na hinahanap ng mas seryosong mga participants. Ano naman po ang unique feature na inaalok ng Axiom para sa mga users? Ayon naman po kay Pepe, siya po ang marketing lead ng Axiom. Isa sa pinakakakaibang feature ay ang performance cards. Ang mga card na ito ay nakalink sa XRPL projects at nagpapakita ng stats, PNL at iba pang performance data. Para sa mga traders, ito ay transparency tool. Para sa mga builders, ito naman ay reputational layer. Hindi lang basta hula, kundi track record ang puhunan. Kapag ang prediction market ay may ganitong structure, mas nagiging seryoso ang partisipasyon. Para kay XRP, ito po ay dagdag na credibility sa labas ng community hype. Ngayon ay bakit po ba sinasabing may malaking gap na pinupunan ang Axiom sa XRPL? Si Shen, ang lead ng Axiom, ay diretsang nagsabi na may malinaw na kakulangan sa XRP ecosystem.
Sa kabila ng pagiging isa sa pinaka-predictive na community sa crypto, wala raw access ang XRPL sa prediction markets. Para sa kanya, ang protocol ay ginawa hindi para sa marketing hype, kundi para sa bagay na talagang gustong gamitin ng mga XRP holders. Kapag ang produkto ay ginawa mula sa tunay na demand, mas mataas po ang tsansa ng adoption. Ito ang klase ng development na pang long-term, hindi pang cycle lamang. Ngayon ay ang masasabi ko naman dito ay ang pagpasok po ng prediction market sa XRPL ay higit pa sa buong app. Ito ay indikasyon ng ecosystem maturity. Dagdag utility para kina XRP at RLUSD. Dagdag on-chain activity. Dagdag dahilan para pumasok ang developers at saka capital. Kasunod pa ito ng partnership ni Ripple at saka LMAX na lalong nagpapalawak ng adoption. Para sa akin bilang analyst, ito ang mga para sa akin bilang crypto enthusiast po pala, ito ang mga tahimik na development na kadalasang nauuna bago ang malaking market move or galaw. Sa XRP ay hindi po ito sumisigaw, pero malinaw na siya ay gumagalaw. Sa balita naman na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit malaking balita ang pagpirma ng Belarus sa batas tungkol sa crypto banks. Sa mundo ng crypto regulation, bihira po tayo makakita ng bansa na hindi lang nag-a-adjust kundi direktang yumayakap sa teknolohiya. At ngayon, ang Belarus sa pamumuno po ni President Alexander Lukashenko gumawa ng isang hakbang na posibleng baguhin ang laro. Sa pamamagitan po ng Decree No. 19, binuksan ng bansa ang pinto para sa tinatawag na crypto banks. Hindi ito simpleng crypto approval. Ito ay legal na pagsasanib ng digital tokens at saka traditional banking. Para po sa atin bilang mga investors, traders at saka long-term holders, malagang maintindihan kung bakit ang ganitong galaw ng isang estado ay may potensyal na magbago ng global narrative sa crypto adoption. Ano ba talaga ang crypto bank ayon sa bagong batas ng Belarus? Ayon mismo sa decree, ang isang crypto bank ay isang joint stock company na may pahintulot na pagsamahin ang bank services at saka digital token transactions. Ibig sabihin ay pwede na nilang gawin ang karaniwang banking tulad po ng payments, financial services at saka credit activities habang sabay na gumagamit ng crypto assets. Hindi po ito shadow banking, hindi ito gray area. Ito ay regulated entity sa ilalim po ng National Bank at saka High-Tech Park. Para sa market, ito ay sinyalis na unti-unting binubura ang linya sa pagitan ng TradFi at saka crypto at pinapalitan ito ng isang mas integrated na system. Paano po konektado ang hakbang na ito sa crypto history ng Belarus? Hindi ito biglaang desisyon sapagkat noong December 2017 noong December 2017 pa lang ay nilagdaan na ni Alexander Lukashenko ang isang decree na nag-legalize ng cryptocurrencies. Ibig sabihin ay matagal nang nakatanim ang crypto roots sa bansa. Ngayon, ang Decree No. 19 ay parang susunod na chapter. Mula po sa simpleng legalization papunta sa institutional integration. Para sa mga nanonood, makikita natin na ang Belarus ay hindi po reactive kundi strategic. Unti-unti po nilang binubuo ang financial infrastructure para sa digital economy. Ano naman ang papel ng pagmimina at sobrang kuryente sa plano ng Belarus? Mas lalong naging interesting po ang usapan nang banggitin mismo ni Lukashenko ang crypto mining. Sinabi niya na kung profitable ito, bakit hindi gawin? May sobra raw na kuryente ang Belarus, kaya bakit hindi ito i-convert sa digital assets? Ang ganitong mindset ay bihira sa mga leader po ng mga bansa. Para sa crypto market, ang pagmimina ay hindi lang tungkol sa coins, kundi tungkol po sa sovereignty. Kapag kontrolado mo ang energy at production, kontrolado mo rin ang supply side. At dito po makikita na ang Belarus ay nag-iisip hindi lang bilang regulator kundi bilang participant.
Paano naman po maapektuhan paano naman po maapektuhan ng crypto banks ang mga kliyente at saka investors? Ayon po sa decree, ang dual regulation ng National Bank at saka High-Tech Park ay magbibigay po sa innovative financial products. Pinagsasama po nito ang stability ng traditional banking at ang bilis at efficiency ng token-based transactions. Para sa atin, ibig sabihin nito ay mas mabilis na settlements, mas flexible na financial tools, at mas malinaw na compliance. Hindi ito DeFi Wild West. Ito ay regulated innovation. At kapag may ganitong clarity, mas nagiging komportable ang institutional capital na pumasok. Ngayon ay may limitasyon ba o kontrol na kasama ang bagong batas? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. At mahalaga ito. Ang mga crypto bank ay kailangang residente ng High-Tech Park at rehistrado sa National Bank. Kailangan din nilang sundin ang mga patakaran ng non-bank financial institutions. Ibig sabihin, hindi po free for all. May oversight, may control. Kaya para sa market, ito po ay double-edged sword. May protection po sa mga investors, pero may limitasyon din sa freedom. Gayunpaman, para po sa long-term adoption, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa absolute freedom. Bakit naman po mahalaga ang galaw ng Russia at ng US sa kontekstong ito? Binanggit din sa balita na ang Russia, isang malapit na kaalyado ng Belarus, ay unti-unti na ring nagbubukas ng crypto. Plano po ng Bank of Russia na payagan ang legal na pagbili ng Bitcoin at saka iba pang mga assets. Samantala, binanggit po ni Lukashenko ang US na nagtatrabaho sa Strategic Bitcoin Reserve. Kapag ang malalaking ekonomiya ay gumagalaw sa direksyong ito, ang mga mas maliit na bansa ay hindi po pwedeng maiwan. Ang Belarus ay malinaw na pumupwesto sa tamang side ng history or kasaysayan. At ayan, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa kabuuan, ang Decree number 19 ay hindi lang local policy. Ito po ay signal. Signal ng crypto ay papasok na sa susunod na yugto ng global finance. Hindi na po ito rebel movement, kundi bahagi ng system. Dahil kung mas marami pong bansa ang gagaya sa modelong ito, mas lalalim ang liquidity, mas lalawak ang adoption, at mas titibay ang foundation ng crypto market. At kapag nangyari po yan, ang mga maagang nakaintindi ang siyang may pinakamalaking advantage. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.